So yun mga kabatang, yun magandang hapon sa inyo lahat. Ang host po ngayon mga alas 5 na ng hapon. At ito na nga po ang ating sunod na pupuntahan, ang Tinalak Festival dito sa Mindanao, dito sa Coronadal City, sa South Cotabato. So papasyalan natin itong Tinalak Festival at first time kong pumunta dito sa Tinalak Festival na ito at kasama ko ang aking mga anak, yan, dalawang lalaki, si Cham at si Mama. So yun, at katatapos nga lang namin kumain kanina, yung napanood yung previous naming vlog ng nakarang araw, yun. At ito na po ang part 2 mga kabatang. So yun, nung dumadaan kami mga batang, may nagpe-perform dito sa stage. Dahil nga po may mga live band dito, kagaya ni Elias JTV. At papunta po dito yung mga kalumad band ni Elias JTV, yan. At maya-mayang gabi. So titingnan natin kung mapapanood natin si Elias. Dahil sa kadami nga ng tao ay baka tingnan natin kung tayo makakapanood pa. So may nagpe-perform nga dyan. Napakaganda ng stage na yan, yun. At habang tayo naglalakad panoorin natin ng konti ito. At habang papunta tayo sa mga gandang kubo ng Tinalak Festival. Dahil nga dito pag Tinalak Festival, yung mga nagagandahang kubo na nakalagay yung sa bayan na bawat mga tupi, Coronadal, Tampakan, yan ang alam ko lang ng bayan dito sa South Cotabato ng bayan na kanya-kanyang kubo. At ito daw po ay may pa-premyo, yung kung sino pong pinakamagandang kubo ay may premyo, at ang iba naman yung matatalo ay may consolation prize pa. So habang kami nadaan dito mga kabatang ay nagpe-perform dito sa kanya-kanyang kubo, yan. At hindi ko alam kung anong kubo ito, hindi ko matandaan. So, sobrang dami ng tao kasi nga mga 5:30 na ng hapon yan. So dagsaan talaga ang mga tao dyan mga kabatang. So first time nating pumunta ng ganito sa Tinalak Festival, dahil nga ito ay balitang balita dito sa Mindanao, yung Tinalak Festival na yan, yung nagkagandahang mga kubo. So yun, napakaganda talaga ang mga kubo mga kabatang. Mga palamutin yan, mga prutas kagaya ng mangosteen, pinya, mga mangga, saging, yung mga durian, yan mga kabatang ang mga palamuti dyan sa kubo. Yan, kagaya niyan tupi, bayan ng tupi, yan magandang kubo ng bayan ng tupi. So ang iba hindi ko malaman kung anong kubo. So habang maglalakad tayo papariyan dyan, titingnan natin lahat ng mga kubo. So meron po ditong mga pulis, sundalo, sagkalat po diyan. So ang iba naman mga kabatang ay talagang pumapasok doon sa loob kahit may harang yan. Pumapasok sila sa loob at pupumilit sila na magpa-pictures dahil sa ganda nga ng kubo. So ito sa bagong Coronadal ng kubo. Yan, sa Coronadal na kubo yan mga kabatang, at magpe-perform sila mga kabatang. Ang alam ko dito mga magtitinikling sila. Yan, at sa bawat kubo may kanya-kanyang performer diyan, at pinapakita nila kung ano ang tradition doon sa kanilang bayan. Halimbawa ko tupi, Coronadal, Tampakan. Hindi ko alam kung ano pang mga ibang kubo na riyan Yun lang ang alam ko, 3 bayan Dahil nga dayo tayo dito, tayo taga Batangas hindi natin alam ang mga bayan-bayan dito sa South Cotabato. So lakad-lakad tayo mga kabatang, yan. Papasyal ko muna kayo dito sa mga gandang kubong ito. Parang ito mga kabatang, kagaya sa Batangas, mga Kalakaatsara, mga ganyan, bayan-bayan din, may kubo rin, mga kanya-kanyang palamuti sa bawat kubo. Yun. Ito, mga simple lang kubo to pero maganda. Bawat bayan may kubo mga kabatang. So igagala ko muna kayo dito sa may Coronadal City, dito sa may South Cotabato. Yung pinapakita natin itong kaganapan sa Tinalak Festival. Yan So yung mga kabatang, yung ating dinadaanan yan mga kabatang ay bago makapunta ka ng kubo ay talagang maraming mga pagkain diyan na mabibili. Karamihan dyan mga lechon. Kaya nga yung nakakain kami mga kabatang ay 99 pesos lang. Busog na busog ka na, unlimited rice pa. Makakakain ka ng lechon diyan, at mura nga po pala ang lechon dito pagka Tinalak Festival. So yun, at napapunta tayo sa mga kagaya ni Elias JTV, yan, mga kasamahan ni Elias JTV, yung shout out, mga blaan po, mga yan, blaan.
tawag po sa kanila blaan kasi may mga tali sila sa ulo kagaya ni Elias na may tali sila sa ulo. Yan ang kasamahan ni na Elias po yan, mga blaan po yan, bayan ng mga sa blaan. Hindi ko alam kung anong tawag na sa bayan mga kabatang. So yan, makikita natin mga kubo-kubong yan, simpleng kubo yan, ang mga saging, mga gulay-gulay, prutas, yan ang makikita natin diyan mga kabatang. Yun, napakadaming tao at talagang makulay ang mga kubo. At marami mga banderitas talagang nung isang linggo pa po ito at ngayon lang po kami nakapunta. At iba po kasi pagka-araw, hindi masyadong makulay ang kubo. Pero pagka medyo gabi na, yan, may paliwanag sila sa kanilang kubo. Ito ay kubo ng tampakan, no? Maganda ang kubo ng tampakan. Pero may harang po siya na para huwag mapunta ng tao sa loob. So, malaki din pong gastos din yan, yung mga kubo-kubong yan. Kaya iniingatan din nila yan. Kaya inaharangan nila yung harap ng mga kubo para huwag mapunta ng mga tao. Para tingnan lang natin na magpa-picture. So, yun, lakad-lakad muna tayo mga kabataan. Yun, first time natin makadalaw dito sa Tinalak Festival. So, ngayon po ay gabi na at ang mga tao ay naghihintay na sa mga performer diyan sa sa stage. So habang inaantay pa yung mga kakanta diyan kagaya ni Elias JTV ay igala ko muna kayo sa mga kubo. Oh, ganda ng kubong ito mga batang, oh. Grabe, oh. Talagang malaking gastos din eh. Grabeng kaganda ng kubo. Pwede po kaso hindi ka makapasok doon sa loob kasi nga may harang nga mga batang. So yun, ito pa, napakakulay ng isang kubong ito. Di ko lang kung anong kubo ito, kung anong bayan baga. Hindi ko mabasa eh, kung anong kubo ba to. So, sinsya na kayo, talagang baguhan pa lang tayo dito sa sa mga bayan ng South Cotabato. So, yun, may nagpe-perform din dito na sa kanya-kanyang kubo. Basta kanya-kanyang kubo, may nagpe-perform mga kabatang. Napakakulay ng kubo. Grabe. Talaga ito ay ginastusan ng kanya-kanyang bayan sa kanilang bayan. So kapal ng kabatang ng tao, talagang siyempre lahat ng bayan ng South Cotabato ay magdadagsaan talaga dito sa Tinalak Festival. Kaya sobrang dami ng tao. So wala namang problema dito sa mga pagkain at marami namang pagkain dyan bago ka pumunta ng mga kubo-kubong yan. So hindi ka magugutom. Yan, igala ko muna kayo. Napakaganda. Kaya pala ito balitang balita dyan sa Luzon na yung Tinalak Festival. At merong nadaan na po kami mga batang, nandun mga ABS-CBN, yung mga reporter, mga GMA, yan, nakita namin. Hindi na wala natutukan ng camera at gawa ng ito nga ang ating iba-vlog itong mga kubong ito. Nurala, yan, mga bayan ng Nurala. Ang alam ko, yung bayan ng Nurala ito, ang ganda din ng kubo. Ang ganda talaga, oh. So may monitor pa sila, oh, ng kanila. May pa silang monitor, oh, para ipakita kung anong mga produkto diyan sa bayan, diyan sa mga kubo-kubong yan, sa bayan ng Nurala, Tampakan, Tupi at Coronadal. So number 1 naman dito sa Mindanao mga batang ay yung mga food basket nga po ito ng Pilipinas, ang Mindanao. So hindi mawawala talaga diyan mga pinya, saging, mangustin, durian. Yan talaga ang karamihan dito. Napakalawak ng mga taniman diyan. Mga dito sa Mindanao. Yon, picture muna tayo mga kabatang, yon, at remembrance din. Sa isang taon ulit kasi ito mauulit, kaya kailangan huwag natin palampasin itong mga Tinalak Festival na ito. So tuwan-tuwa itong mga bata at sobrang kulay at sabi nila para daw Pasko. Marami silang makikitang Christmas light na talagang maliwanag na maliwanag sa mga kubo. So hindi lang tayo makakapasok sa loob ng mga kubong yan, gawa nga ng may mga harang, may mga harang po siya. Kaya ang mga tao nagtanaw-tanaw lang. Yan, maganda sana kung walang harang kaso lang talaga dudumugin nga yung kubo. Magpipicture. Pero kung walang harang, magandang picture din. So yan, ang ganda ng kakayaran ng kubo. Malaki talagang gastos din ito. Dahil kasi may malaking ang papremyo. Parang alam ko, milyon mga kabatang yung papremyo dyan. Yung pinakamagandang kubo dito sa Tinalak Festival. Talagang sagdag sa mga tao. Nagpipimilit na mag picture. Dahil nga, minsan lang sa isang taon ito mga kabatang mangyari.
Kaya nagpupumili sila na magpicture. At marami din tayong mga kasulubang mga foreigner. Talagang parang mga vlogger din yata yung mga foreigner na yun, mga batang. Hindi na natin natutunan camera. Ang daming mga foreigner dito, mga batang. Grabe. Tuwan-tuwa sila sa gantong Tinalak Festival kasi sa Amerika naman walang ganyan. Sa ibang bansa wala namang ganyan na mga kagaya dito sa Pilipinas na mayroong mga Tinalak Festival. Dito lang sa Pilipinas ang alam ko yung mga iba na yung tradition nila. Iba-iba din tradition bawat bansa So dito sa Mindanao ganito, Tinalak Festival ang dito sa South Cotabato ang sikat Tinalak Festival. Meron din naman sa mga Cebu, sa mga parting Visayas, kanya-kanya yung festival. Sa Luzon yan. Talagang ito ngayon lang ako narating dito yung Tinalak Festival. At nakapamasyal tayo mga batang. So yun, medyo malawak ang ating daanan yun. Talagang marami pang papuntang tao. Yun, ang ganda nito mga kabatang. Grabe ang decoration nito. Sobrang nakakamangha mga kabatang. Kakatatapos na mag-perform ng nitong, hindi ko alam kung anong kubo ito mga kabatang. Parang alam ko ito, Coronadal Anong Coronadal mga kabatang. Kubo ng Coronadal yan. Dito tayo mga kabatang sa Coronadal City nakatira. Sa Taplan tayo, Barangay Taplan, sa Coronadal City tayo nakatira. So yan ang pinakakubo natin mga kabatang. Yan ang bagong Coronadal, yan ang pinakakubo. So may magpe-perform nga mga kabatang yung sa bagong Coronadal na kubo. Dito yan sa Coronadal City. Yun, at ang mayor po natin ngayon si Mayor Ojena. Ayan, at yun. Nagpe-perform na nga itong mga dito sa may bagong Coronadal. Yan. Malaki din siguro binayad dito yung mga nagpe-perform dyan. So parang pagkakaalam ko dito, parang yung Palo Cebu ang gagawin nila. Uy, nahulog daw. Kukuhanin yung Palo Cebu, yung banderas taas. Yung galing. Yan ang nagpe-perform sila. Para maganda din yung nagpe-perform mga kabatang dito sa kubo-kubo. Gawa ng para ang mga tao hindi lang mag-picture-picture at makakapanood pa ng mga tradisyon na sayaw dito sa Mindanao. Pero parang may pagkakahawig din sa Luzon mga kabatang, yung mga ganyan, yung mga may hawak na mga yung ganyang sayaw, may sunong sa ulo, na may apoy, na parang kandila siya. Yan. Kasi Pilipino nga lahat naman, Luzon, Visayas, Mindanao, puro Pilipino yan. So, yan, nagpe-perform sila. Ito po ang ating kubo, Coronadal City. Sa Coronadal, bagong Coronadal, yan mga kabatang, nakalagay bagong Coronadal. So, manood muna tayo mga kabatang kung anong mga kaganapan dito na mag-perform sila. O yun Hindi na po natin munang lagyan ng tugtog at gawa ng makaka-copyright po tayo at pasensya na po kayo sa walang tugtog kasi copyright nga po tayo pagka nilagyan natin ng mga sound yan. So, kung bago ka pala sa channel ito mga kabatang ay mag-subscribe ka na at para makakita nyo mga bagong vlog natin. So maiba naman ang content natin ngayon dahil nga lagi tayo na sa bukid noon. Ngayon naman pasyal ko muna kayo dito sa Coronadal City, dito sa Tinalak Festival mga kabatang. Iyon grabe, mahigpit din pagsasana ito mga kabatang. Yung mga sayaw-sayaw na yan talagang paghigpit ng pagsasayaw niyan, may siguro malaki din ang bayad sa mga mananayaw niyan. Parang ang pagkakala ko mga batang yung sayaw nila, mga tawag sa amin sa Batangas subli. Hindi parang subli ang tawag diyan Hindi ko lang kung ano. O may hawak pa silang mga kawayan, pagkakaalam ko diyan gagamitin niya sa mga yung sa tinikling baga, yung tinikling, yung mga sayaw ng mga ating Pilipino, tinikling ganyan. So, yan tinikling nga mga batang yan, tinikling. Grabe mga tinikling yan. Yung isa nagtinikling na, kabila. Yun ang mga sayaw Pilipino na sinasabi. Yan ang makikita natin, yung mga bata na nakapanood. Yung makikita nila, ganun pala yung mga unang panahon, ganito ang mga sayaw noon. Mga tinikling, yung mga unang panahon, mga matatanda noon, mga old pa. Pinapakita lang na ganun ang panahon noon na ang mga sayaw ganyan, mga tinikling. Ngayon mga modern na Mga Elias J ang mga tugtog ngayon
So pinapakita lang yung unang panahon ng mga tradisyon kung ganito ang mga kultura. Itong ganito ang kumbaga ay kultura ito dito. Mga kultura natin mga Pilipino. Kahit sa Luzon, Visayas, Mindanao, ganyan ang mga kultura natin mga kabatang. So yan, manood po kayo mga kabatang at wala po kayo magsawang manood sa aking mga vlog. So nag-voice record lang po tayo at talagang para maintindihan natin at kasi sobrang ingay po talaga diyan. Napakaingay. Kasi kanya-kanya po kasing tugtog yan, bawat kubo may kanya-kanyang tugtog. So kaya nag-voice record na lang po ako para malinaw ang ating pagsasalita at huwag po tayong makaka-copyright. So maraming salamat sa mga nanonood mga vlog natin at sa kung sinasabi ko sa inyo yung kung bago ka pa lang sa channel to, mag-subscribe ka na at ang Buhay Mindanao ay mapapanood nyo dito. Buhay Mindanao ang ating ipapakitang mga vlog dito sa channel na ito. First official vlog, tandaan nyo yan mga kabatang. So okay, nagpapasalamat sa lahat ng nakatapos ng vlog na ito at yun at God bless po sa lahat mga kabatang at kung may pagkakataon po kayo, pumunta po kayo dito sa Tinalak Festival. Maraming salamat po mga kabatang sa inyong panonood. Bye-bye.